Ang ating oras, 5:11. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. 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 Magandang hapon at narito na po ang ating mga balansyadong headlines ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Idil Adha po. Holiday po ngayon. Ayan po at narito na po ang ating mga headlines. Unang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte isinagawa sa ICC. Senator Padilla at iba pa kakasuhan ng CIDG dahil sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Lisensya ng mga baril ni Senator de la Rosa kanselado na. Mungkahi ng online voting sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinalagan sa Kamara. Pinalutang na no-el senaryo ni Senator Amy Marcos, binaril ng COMELEC, halalan sa 2028 tuloy na tuloy. Pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila, itinigil. Pangulo ng Vietnam, bibisita sa Pilipinas. At 2 patay sa pamamaril sa loob ng moske sa Zamboanga del Sur. DZRH Balansyado. Balansyado. At yan ang ating mga balansyadong headlines. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Henry Uri, ako po si Joss Cruzat. Narito na po ang detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH Balansyado. Balansyado. Isinagawa ng International Criminal Court ang kauna-unahang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Tulad ng inaasahan, hindi na naman sumipot ang dating presidente sa proceedings matapos payagan ng ICC ang kanyang karapatan na lumiban sa pagdinig. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang pagtatakda ng schedule sa paglilitis at pagsusumite ng mga ebidensya, gayon din ang iba pang kaparehong usapin. Ang dating Pangulo ay kinasuhan ng Crimes Against Humanity dahil sa mga nangyaring patayan sa panahon ng kanyang war on drugs. Siya ay kinatawan ng British lawyer na si Peter Haines matapos magbitiw si attorney Nicholas Kaufman. Samantala, pinakakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Senator Robin Hood Padilla dahil sa pagtulong nito kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ayon kay PNP CIDG Director of Police Major General Robert Alexander Murico II, inirekomenda nila sa DOJ na kasuhan si Padilla ng obstruction of justice. Lumabas anya sa investigasyon na hindi nang basta'y isinabay ni Padilla sa sasakyan o sa sasakyan si Bato. Tinawag ito ni Murico na highly coordinated at pre-planned logistical maneuver para hindi agad mabisto. Bukod dito, napag-alamang may bumuntot ding security escort sa puting SUV na sinakyan ng 2 senador. Hindi na idinetali pa ni Murico pero makakasuhan din ng obstruction of justice ang iba pang tumulong sa pagpusilit kay Bato. Samantala, aprobado na ng Philippine National Police o PNP ang revocation ng mga permit at license sa baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa dokumentong nakita ng DZRH News, pirmado na ni Firearms and Explosives Office Police Brigadier General Jose Manalad ang rekomendasyon ng License, Revocation and Restoration Board kahapon, May 26. Base sa record, si de la Rosa ay kolektor o nagmamayari ng 117 baril. Mayroon siyang Type 5 na license to own and possess firearms na nangungahulugang maaari siyang magkaroon ng 15 at higit pang armas. Kaugnay nito, sumulat na ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 para masabihan ang address ni De La Rosa kaugnay sa revocation.
Ipinasusurrender ng unit ang mga baril sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng Republic Act 105-91 Section 4, hindi kwalipikadong mag-ingat ng baril ang isang convicted o mayroong pending criminal case na may parusang mahigit sa 2 taon. Sinalakay ng mga tauhan ng CIDG at the National Bureau of Investigation ang isang subdivision sa barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga na pinaniniwala ang pinagdalhan kay Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce na pagmamayari umano ng tiyuhin ni Senator Robin Hood ang pinasok na lugar. Sabi ni Ponce noong nakaraang linggo pa, nagsabi sa kanya ang tiyuhin ni Padilla na aalis muna ito palabas ng subdivision. Pakinggan po natin si Balibago Chairman Joseph Ponce. Yung tito ni Robin Padilla na alias Lakay Carino nakaback up sa sasakyan ni Robin Padilla noong may nangyari sa Senate. Bakit daw siya nagpaalam, sir? Aalis? Yes, aalis. Pupuntahan niya yung isang asawa niya sa Manila. Kasi may mga ali-aligid na CIDG sa subdivision kung saan siya nakatira nung last week pa. Iyan po ang bahagi ng panayam ng DZRH News kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce. Bigo naman ang mga otoridad na matunton ang mga sasakyang may kaugnayan sa pagtakas ng senador. Sa ngayon, tikom pa ang bibig ng CIDG patungkol sa naturang operasyon. Ginawa naman na katatawanan ng mga mambabatas ang sariling batas sa bansa sa pagpapanukala na payagan ang mga senador na dumalo at bumoto sa sesyon via online sa Senado. Itong naging reaksyon ni election lawyer attorney Romy Macalintal sa panayam sa Damdaming Bayan tungkol sa panibagong kaganapan sa Senate serye kagabi. Ayon kay Macalintal, ipinagbawal na noon ng Korte Suprema ang pagdalo sa sesyon ng Kongreso via online dahil magdudulot ito ng diskriminasyon sa batas. Hindi na ito magandang halimbawa na isang senador na nagtatago mula sa batas ay pahihintulutan pa ring makapagtrabaho samantalang ang ordinaryong mamamayan ay nakukulong at nawawalan ng karapatan. Pakinggan po natin si Attorney Macalintal. Double standard yan, kasi yung pangkaraniwang tao, basta lagi nuhuli yan, at hindi papayagan gumawa ng anumang bagay na dapat niyang magawa. Pero dito, okay lang, para bang mere majority vote, ay papayagan nila mag-function ang isang senador na pinaghahanap ng batas. Kaya sa akin, katulad ng isang bilanggo na opisyal na hindi pwede mag-function, ganun din ang isang pinaghahanap ng batas na hindi siya pwede mag-participate sa ganyang sa Senado sa pamamagitan ng online representation. Nag-walk out kagabi ang Senate Minority Bloc kasunod ng pag-apura ng botohan para sa naturang panukala na para kay Senator Erwin Tulfo ay paghahanda sa anunsyo ng Office of the Ombudsman na may nakaambang arrest warrant laban sa 2 senador. Hindi maaaring maikumpara ang panawagang video conferencing ng Senate Majority ngayon sa panawagan noong 2021 na para payagang makasali sa sesyon at hearing si dating Senator at ngayon Congresswoman Laila de Lima. Ito ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang Facebook kaugnay ng mga nangyari sa Senado kagabi. Paliwanag ni Ontiveros sa ilalim ng Senate rules, papayagan lamang ang video conferencing dahil sa force majeure o pagkakaroon ng national emergency tulad na lamang noon ng COVID-19 pandemic. Dagdag din ng senadora na si De Lima ay sumuko, na-detain at rumespeto sa proseso ng batas kaya nagkaroon ng kahilingan na para sa kanya. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat pinahihintulutan ng Senado na mabigyan pa rin ng pagkakataong makaboto at gumawa ng batas sa sesyon ang isang senador na hindi rin nirerespeto ang ating batas at judicial authority. Samantala, kung papayagan ng Senado na work from home ang mga senador ay wala nang papasok sa Senate floor. Ito ang babalahan ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri kasunod ng kanilang pagtutol sa minorya sa mosyon ng mayorya na payagan ng mga senador na makasali online sa sesyon at kahit sa botohan. Ayon kay Zubiri, wala siyang alam na demokratikong bansa ang pumapayag sa work from home setup ng mga mambabatas at baka pagtawanan lang nila ang Pilipinas dahil kung papayagan na
kapag online ang mga senador, lahat na sila ay magtatrabaho na lamang sa bahay. Sabi ni Zubiri, papayag lang sila sa teleconferencing kapag may emergency o gaya ng nangyari sa panahon ng COVID-19 na pandemic. Bantay sarado ng Bureau of Immigration na ang galaw ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Kasunod ito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 million peso campaign donation. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, bagamat wala pa silang hawak na kopya ng kautusan ay puspusan na ang ginagawa nilang monitoring. Dagdag pa nito, handa nilang ipatupad ang PHDO at kung sakaling tangkain ang mga subject na lumabas ng bansa, haharangan sila ng mga BI personnel. Samantala, hindi dapat iugnay sa administrasyon ang mga ikinakasang kaso sa ilang senador sa mayorya. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pahayag ng oposisyon na ginigipit umano ang mga senador na kabilang sa mayorya sa Senado. Ayon kay Castro, hindi pa man nabuo ang Majority 13 ay umuugong na ang pangalan ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta nakakasuhan sa Ombudsman dahil sa isyu ng umunoy katiwalian. Anya mismo si Marcoleta rin ang umamin na hindi niya inilagay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures ang mga donor nito na nagbigay ng 75 million pesos na hindi tumugma sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Samantalang si Senator Estrada naman ay iniuugnay sa kontrobersyal na flood control scam. Dapat physically present, hindi lamang sa paglilitis kung hindi sa mismong botohan ang mga senador sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre, mabigat na desisyon ang gagampanan ng senator judges kaya kinakailangan ng full attention at direct observation sa paghimay ng mga ebidensya sa impeachment court. Giit pa ni Asidre, responsibilidad ng Senado na dinggin ang impeachment ng bise dahil ito ang inaasahan ng mga mamamayan. Sa panig naman ni Representative Antonio Tinio, ipinapakita umano ng Duterte Black na nais dalhin ang Senado sa kaungkungan o sa kangkungan basta maprotektahan si Senator Bato de la Rosa. Ang mga naturang pahayag ay kasunod ng mainit na sagutan ng Senado kahapon dahil sa motion ni Senator Rodante Marcoleta na gawing online ang pagdalo at botohan ng mga senador. Maring iginiit naman ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng kumakalat na usapin hinggil sa posibleng no-el scenario. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, mandato ng konstitusyon ang pagsasagawa ng halalan sa 2028 kaya hindi sapat ang simpleng pagpasa ng batas para hindi ito matuloy. Binigyan din ni Garcia na walang contingency plan ang COMELEC para sa no-el dahil tiyak umanong isasagawa ang halalan. Sa katunayan anya, 2 taon bago ang 2028 polls, pinag-aaralan na ng komisyon ang automation ng halalan, voter registration at paglabas ng rules and guidelines. Sa iba pang mga balita, pansamantalang itinigil ang pagpuputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila na siyang mga madadamay sa konstruksyon ng Southern Access Link Expressway na magkokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Sa forum na kapihan sa Manila Bay, sinabi ni DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna na voluntaryong itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol ng puno para matukoy kung ilan pa ang kayang isalba sa halip na tuluyang putulin. Sa kasalukuyan, 27 puno na ang nai-earth ball o iyon pong nahugot mula sa 94 na natukoy na bubunutin. Nilinaw ni Cuna na kabilang sa mga paglilipatan ng mga puno ang Intramuros, The Hidden Garden at the Philippine Center Island. Taliwas ito sa unang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno na sa Intramuros lamang ilalagay ang lahat ng mabubunot na puno. Samantala, hinikayat naman ng kalihim ang mga residenteng nangangambang lalong bumaha sa lugar dahil sa pagkawala ng mga puno na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura upang hindi mabarahan ang mga drainage at ang mga kanal.
Samantalang ating oras sa 5:26 na po ng hapon, babalikan natin ng ilan pa sa mga balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Ating oras sa 5:26. Ang oras na yan ay hatid sa inyo